Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Nakaraang linggo po, meron tayong ginawang faith goals. Hindi pa naman tapos ang January, pwede pa yan. Yung faith goals na yan ay nililista mo kahit ilan, kahit 1 to 100, kahit 1,067 mil, na mga gusto mong sabihin at dalangin sa Panginoon. Lord, ito po yung prayer ko this year. Titingnan ko, at the end of this year, December 31, bago magputukan, ano kaya yung mga sinagot mo dito? Konting patotoo lang. Ako po, meron akong 20 na sinulat. Ang sinagot ng Panginoon doon, talagang sure with icing on the cake, 11. O Pastor, parang pasang-awa ah. Hindi. Bakit? Kasi may 5, hindi ko naman nilista doon. So, ganun ang Diyos natin. Kahit di mo naiisip, bibigay niya sa yun. Even nga, di mo na nalilista eh. Ganun ang Panginoon. It goes beyond your imagination, beyond your prayer. Amen? Kung amen dyan, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Kaya alam ko po, at the end of this year, 2024, papupuno ang simbahang ito or yung bahay ninyo, yung pamilya nyo, ng mga patotoo. Pupuno ng luha, ng patak ng luha ang notebook ninyo. Kasi yung mga hindi mo pinapanalangin, sinagot niya. At siya lang nakakaalam nun. I believe this year will be the year of breakthroughs in our life. Amen? Kanina nagpe-praise and worship, Lord, sabihin ko na to kaagad. Naniniwala ako, sa taong ito, may mga pamilyang pag-iigtingin ng pagmamahala ng Diyos. Mga pamilyang wasak, gagawin, bubuin ng Panginoon. Amen? Mga kagalingang gagawin ng Panginoon. Anong gusto mong kagalingan? Emosyonal, mental, intellectual, bulsa. This year, amen. This year, atras ka lang saglit, hayaan mong kumilos ang Panginoon. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Life in focus. Keeping the main thing, the main thing. Magugulat na lang tayo. Lagi naman tayong sinusurpresa ng Ama natin eh. Lagi tayong sinusurprise. Nasurpresa na ba kayo ng daddy God nyo? Yes? Minsan kala mo wala na, no? Tapos pag doon sa buzzer beater, binigay ng Panginoon. Ganun kung magmahal ang Diyos natin. Amen? Magkaroon tayo ng quick review. Quick review. The Bible teaches that we have eternal life. Eternal life means Zoe, God's life. Blessed life is not something we are going to receive after we die. But it is something that we presently possess. Habang buhay ka pa, blessed ka na. Parang walang kwenta naman kung pinagpala ka, tapos pagpapalain ka after mo mamatay. Masaya naman talaga, kasi after death, eternal life, langit. Pero, kung hindi ka pagpapalain sa buhay na to, parang kukontra dun sa John 10:10. John 10:10, sabi dyan, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life, Zoe, and have it to the full. Sa ibang salin, have it more abundantly. Hindi yun sa after death, ha? After you die. Ha? Mararanasan mo ang abundant life dito. Pumarito si Jesus. Pumarito na siya. Namatay na siya. Tinapos niya na lahat ng mga sakit ng mundong ito. Naniwala ka. Sa'yo na yan. Amen? Sabi mo sa katabi, sa'yo ang abundant life. 1 John 5:10, sabi ni John the Beloved, anyone who believes in the Son of God has this testimony in this heart. Anyone who does not believe, God has made him out to be a liar because he has not believed the testimony God has given about his Son. Ano yung testimony? And this is the testimony. God has given us eternal life,
And this life is in His Son. Ang buhay na ito ay na kay Jesus. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. In short, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kabuluhan ng mundo ay matatagpuan kay Kristo. Amen? At tayo ay humahanga. Dahil sa ganitong edad natin, may mga kabataan dito, nakita niyo yung nagpipraise and worship dito na bata. Nalaman nila kung ano talaga yung kabuluhan ng buhay. At yun ay matatagpuan kay Jesus. Amen. Question. How can we focus our life to God? How? We focus our life by renewing our life. Yan po yung part 1. No, life in focus, part 1, renewing your life. You can focus, you can fix your eyes to God. Number 1, part 1 last week, by renewing your life. Ang magkaroon ng buhay ay pagpapala, ngunit ang ma-focus mo sa tama, ang iyong buhay ay ibang istorya, ay mahigit sa pagpapala. Amen po ba doon? Amen. Ito po yung natutunan natin last week. Dalawa po yan. Life in focus requires renewing your life in the following fields. Number 1, understanding of worship. Sabay-sabay nga natin. Number 1, understanding of worship. Letter A, worship is a service to God. Letter B, worship is a sacrifice to God. Number 2, habit of prayer. Letter A, prayer should be constant. And letter B, ayan. Dito na po tayo sa part 2. Life in focus, renewing your life, part 2. Handa na po ba tayo? Naniniwala po ako. Sabi nyo nga, handang-handa na. Gusto ko po, make your hands busy. Magsulat po kayo. Ilagay nyo po sa notes. Kasi maraming verses po tayong malalaman at babasahin. Para ma-review nyo po sa bahay. Tingnan nyo, baka nagkamali si pastor. Maging concerned din kayo, pastor, mali yung verse mo. Ako po, di ako magmamalaki. Ay, mali ba? Sorry. Sige, bawiin ko na lang. Pero syempre, I have my time. Chinek ko na po ito. Tingnan ko po yung mga ibang mga translations. Sa biyaya ng Panginoon, excited po akong ibahagi ito sa inyo. Let's pray. Panginoon, higit sa lahat, kayo po ang aming tagapagturo. Kayo po ang aming guro na sobrang mahal na mahal kami. Salamat sa lugar na ito na binigay mo sa amin. Salamat sa mga leaders na nandito. Salamat sa puso ng bawat isa na maglingkod sa iyo. Kami ay may kalayaan na sumamba, matuto, mag-aral ng iyong salita. At sa mga sandaling ito, Panginoon, ihanda mo ang aming puso't isipan na ikaw lamang po, Panginoon, ang aming makita. Katulad ng isang malinis na papel, ang aming puso ay sulatan mo, O Diyos, ng iyong tunay na mensahe. Mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo. At ito po ang inaasahan namin na magbabago sa aming buhay. Ikaw po maging sentro ng aming pag-aaral na ito. Ako po, bilang iyong lingkod, ay itago mo lamang sa iyong likuran. Ako ay instrumento lamang ng iyong habag, ng iyong biyaya. Ma-focus ang aming isipan sa iyo lamang, ang aming Panginoong Hesus. Tayo'y magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Ready na tayo. Life in focus requires renewing your life in the following fields. Number 1 and 2, understanding of worship, habit of prayer. Number 3 and 4 tayo ngayon. Number 3, sabay-sabay basahin, dedication for ministry. You can renew your life sa pamamagitan ng pag-dedicate ng buhay mo sa gawain, sa ministeryo ng Panginoon. Balikan natin yung key chapters natin, yung chapter natin, 2 Timothy. 2 Timothy, yung part 1, balikan natin para may context tayo. Sulat ni Paul, ni Tatang Paul, kay Batang Timothy. Ito gusto ko imagine nyo. Kahit may karakter dyan, si Paul, it represents teacher. Matagal na simbahan na. Ito po yung sulat ni Paul. Ang pinaka-emotional na kanyang sinulat na habang siya ay nasa kulungan. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of the life that is in Christ Jesus.
Kanino sinulat? To Timothy, my dear son. Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God, whom I serve as my ancestor did. With a clear conscience as night and day, I constantly remember you in my prayers. Next. Recalling your tears, I long to see, so that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice. And I am persuaded now lives in you also. Ito po yung part 2, verse 6. For this reason, I remind you, Timothy, to fan into flame the gift of God. Ano yan, Pastor? To fan into flame. Sabihin yan, stir up, activate, gamitin. Gamitin mo ang biyaya, ang regalo ng Panginoon, which is in you through the laying of my hands. Fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and self-discipline. So yan po ang ating verse. Yan ang sinabi ni Paul kay Timothy. Dedication in ministry. Letter A. Your ministry or our ministry should be powered by God-given ability. Sino po nagbigay? Ang Diyos. Ang Diyos. Fan into flame. Activate mo. May gift ka eh. Pastor, wala akong gift. May gift ako nung nasa ilalim ng Christmas tree. Pero ako wala akong gift. Naku, Pastor, kahit kalkalin mo yung pagkatao ko, wala talaga akong gift. Meron. 1 Corinthians 12:7. Sabi ng New Living Translation, a spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Meron tayong gift. Binigay sa atin. Para saan? Anong kadahilanan? So we can help each other. Kaya nakakatawa, no? Binigyan tayo ng spiritual gift ng Panginoon. Gusto ko yung salin ng The Living Bible. Tingnan niyo po to, saktong-sakto. The Holy Spirit displays God's power. Ibig sabihin ng power dyan, Greek word, dunamis. Yung dynamite. Dyan ang galing word ng dynamite. Power. The Holy Spirit displays God's power, dunamis, through each of us as a means of helping the entire church. Huh? Yes, the Living Bible. Upang tulungan ang simbahan. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga manggagawa po dito na ibinigay ang kanilang oras para maglingkod sa Panginoon. Naniniwala ako, pinagpala na kayo ng Diyos. At pagpapalain pa. Amen? Para tulungan ang simbahan. Local church, and even the body of Christ. Word study tayo. Power is from the Greek word dunamis, means potential or ability. Dynamite. Your primary gift is your strongest gift. Oftentimes, it is the gift people will most easily confirm. Nakikita talaga, yun yung unang-unang gift mo. Wala ako niyan, Pastor, wag ka nang tumanggi, bro. Wag ka nang tumanggi, sis. Nakikita ng tao, kapitbahay mo, nanay mo. Nanay mo nga, hangang-hanga sa'yo eh. Anak ko to. Talented to eh. Alam niyan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Oh, alam mo na, that's your primary gift. And your secondary gift or supporting gifts are attributes we can explore. In many instances, they become the most important ways we contribute to the work of the whole ministry. Let me say this, your primary ministry is where you are gifted and your secondary ministry is where you are needed. Kung ano talaga yung unang-una mo at alam mo, pag pinasagot ka ng slam book, alam niyo yung slam book? Alam niya ng mga kaedad natin, di ba? Slam book, what is your ability? To sing a song. Or to read a book. Alam mo yan eh. Kasi susulat mo yan, alam mo sa puso mo kung ano ang talent mo. Hindi naman agad-kaagad, pag sinabing talent, kakanta agad, sasayaw agad. Meron dito, marunong administrative
Gift, marunong mag-ayos ng mga plano. Kailangan po ng simbahan yan. Magaling magsalita. Kailangan po ng simbahan yan. Magaling humawak ng pera. At mag-budget. Hindi yung humawak lang ng pera at mag-budget. Mailaan. Magaling, ano pa ba? Magkarpintero o magpintura, maglinis, lahat po yan kailangan ng simbahan. At naniniwala ako, ibibigay yan ng Panginoon sa simbahan ito at sa simbahan niya. Hindi niya hayaang lahat dito singer. Ang saya siguro no. I love you. Parang nasa langit, no? Lahat sumasayaw, di ba? Your presence. Para na tayong Zumba. Zumba class. There's an open door. Ibig sabihin, there's beauty in variety. Amen? Katulad ng itlog. Kahit feeling mo, simple lang ang talento o gift na meron ka. Pag sumama yan sa mga taong iba-ibang talento, naging special ka. Amen? Ano yung itlog na yun? Halimbawa, nilagang itlog, kainin mo, isawsaw mo sa asin. Pwede na rin po ba? Masarap na rin yun, no? Nakakapawi na rin po. Pero yung inilagang itlog, pag nilagay mo sa menudo, masarap? Pwede? Ilagay mo sa adobo, mas gumaganda. Sa corned beef na may patatas, mas gumaganda. Pero okay na rin siya pag itlog di ba? Ibig sabihin, yung description na yun, kahit simple lang, at isa kang itlog. Pag nasama ka sa variety of gifts, at kailangan ka talaga dun, magiging special ka. Amen? Palakpakan natin itlog. Pinalakpakan ng itlog. Sabi ni Pedro, 1 Peter 4:10, as each of us has received a gift. Meron ka nga talagang gift, huwag mo na itanggi. Kanina kapag gano'n na gano'n, wala akong gift, wala. Huwag mo itanggi. Sabi ni Paul kanina, ngayon sinasabi naman ni Pedro, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Gusto ko rin yung sinabi sa The Living Bible. Ang sabi dito, God has given each of you some special abilities. Be sure. Be sure, ha? Paalala ni Pedro, to use them to help each other. Passing on to the others God's many kinds of blessings. Kaya, masaya po ang magulang nyo or even kayo kapag nagagamit mo yung sarili mo sa gawain ng Panginoon. Isipin nyo, no? Monday to Saturday, nag-aaral yung mga kabataan. Monday to Saturday, nagtatrabaho ka. Or even Sunday, nagtatrabaho ka pa rin. Pero you are looking forward na kapaglingkod ka. Hindi lang naman po, don't get me wrong. Di po pa ang paglilingkod po, hindi lang po na nakukulong sa 4 na sulok ng simbahang ito. Ang paglilingkod, kahit nasan ka, pwede kang maglingkod. Amen? Nasa New Covenant na po tayo. Hindi tayo pupunta sa templo para doon lang sambahin ng Panginoon. Even in your workplace, you can serve God. Amen. Tinatabi mo yung mga coupon bond, mga bond paper na maayos. Hindi mo inuuwi. Yung mga ballpen, nilalagay mo sa maayos. Paglilingkod yun. Time in ka ng hindi umiilag sa smart. Sumusulat ka lang, nakailag ka kasi pag gumana ka, tut! Late ka na nun. Pero nilagay mo dun, 7:31. So, nagiging tapat ka paglilingkod. Ayaw mo makita yung mukha mo kasi, 8:30. Kung baka nagiging tapat ka, kahit nasaan po, don't get me wrong hindi po ang paglilingkod ay nasa simbahan lang na to. Kahit nasaan ka, you can serve. Pwede yung pamilya mo, pwede kang maglingkod dyan. Pamilya mo, classmate mo, kaibigan mo, sa trabaho mo. Gusto ko pong ipaalala uli sa inyo ang kwentong ito. The parable of the bags of gold or the talents. Alam nyo na to Mahaba to, Matthew 25:14-30. Basahin nyo na lang po uli, pero hinati ko po sa 3 kasi may 3 servant. May isang Lord na merong siyang pagpapalain o bibigyan ng gifts. May servant 1, may servant 2, may servant 3. Refresher lang po ito sa inyo. Yung unang servant, binigyan niya ng 5 talents. Ang ginawa na niya, went at once and put his money, talents, or gifts to work. Winork out niya.
ang ginawa, gain 5 bags more. May 5 talento, inactivate niya, put into flame, ginamit niya, nabiyayaan pa siya ng another 5. Ilan na yon? 10. Mayroon na siya 10. Yung servant 2, may 2 talents or gifts or money na binigay sa kanya, winork out niya din, inactivate niya, ginamit niya, in-enjoy niya, higit sa lahat, in-enjoy niya, nangyari, nag-gain siya ng 2 bags more. Ilan daw yun? 4. Yung servant 3, binigyan siya ng 1. Ang ginawa niya, went up, binaon niya, dug a hole in the ground and hid his master's money, talent, or a gift. Ano na kaya nangyari sa kanya? Basahin natin yung mga natitirang verse. Matthew 25:19-30. After a long time, yung Lord o yung master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Ang sarap sabihan ng ganun, no? Very good, anak. Nagsaing ka. Binigyan kita ng bigas. Sinaing mo. Come, kumain tayo. Ang sarap masabihan ng ganun, no? Faithful servant. Next, the man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yung dalawang nangyari, 5 gifts, 5 talents, and 2, parehas nangyari, nag-multiply. Dito kinuha ng mga business owners or mga matatanda sa atin na sinasabihan kami, ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay. Pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Madalas sabihin ng mga ng mas nakakatanda. Totoo, dyan yun ang galing. Ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Anong aral dyan sa 2 servant na yan? Huwag natin maliitin yung mga nagsisimula pa lang na business, karinderya. Yung nagbebenta lang sa school ng lollipop. Or yung mga maliliit na businesses. Or yung maliliit na talents na inuhone niya, na baguhan lang siya. Huwag mo niyong maliitin. Bakit? Nagiging faithful siya dun sa ginagawa niya. Palalakihin ng Diyos yan. Kulat ka, yung karinderya na yun. Ba? Meron ng Jollibee. Nagkaroon na siya ng restaurant, The Jollibee. Yung camera niya na maliit lang na pinagkakasya, ginagawa niya, pinipicturean niya, nagkakaroon siya ng street photography. Kahit pinagtatawanan ng mga tao, ay, walang camera kami. Pero naging faithful siya dun sa maliit na bagay na binigay ng Panginoon. Magulat ka, meron siyang studio. Ganun magpala ang Panginoon. Kaya pag may hawak-hawak po kayong talento, gift, nakala mo ito lang ang alam mo, maging faithful lang po tayo dun. Gamitin natin sa biyaya ng Panginoon. Gamitin natin sa gawain ng Diyos. Magugulat ka. Ang dami mo nang alam. At the end of your story, isa lang ang mapapapurihan mo. Si Master. Si Lord. Thank you, Lord. Tingnan niyo po, matuto lang akong sumayaw dati. Ngayon, ang dami ko na nagagawa. Hindi ko nga alam na magpipreach ako, Pastor eh. Ang daldal ko lang sa klase. Dinala kayo ng Panginoon dyan. Dahil napagkatiwalaan kayo sa maliit na bagay. O ganito, hindi lang kayo napagkatiwalaan dahil sadyang kay buti-buti ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Minsan nga, ako ba pagkakatiwalaan? Ako. Sumagabay lang ako sa agos. Doon mo makikita, that's the grace of God. That's the grace of God. Yung hindi ka aware na ginagawa mo yung the best mo. Sabi mo na, Lord, sa'yo ito, bigay mo tong trabaho na to. Kahit below minimum, I will do my best. Kasi, Lord, ito binigay mo to sa akin. Galing sa'yo,
gagamitin ko para sa iyo. Amen? Yan yung ginawa ng dalawa. Inactivate nila. Dun sa servant number 3. Next verse. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said. Tignan nyo to. I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Next. So, I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here it is. Belongs to you. Nag-afraid, natakot ang servant na ito. Or, siguro tinamad siya. Or, sa tingin ko, nakafocus siya kung ano yung sasabihin ng master niya. Nakafocus siya kung ano yung magiging tingin sa kanya ng master niya. Ay, baon ko to kasi iingatan ko to kasi bigay sa akin to eh. Tago ko to. Hindi ko aalisin. Babalutan ko to ng plastic cover. Lalagay ko sa ibabaw ng aparador. May ganun po ba kayong gift nung bata kayo? Robot. Plastic cover ng mama mo. Hindi pinagamit sa'yo. Nakatingin ka lang dun sa ibabaw ng ano. Ganun ka sa aparador. Ano kayang ginagawa nun din ni robot? Or may sasakyan kang bago, binigay ng binigay yung susi. Nakaparada lang kasi baka magasgasan. Punas ka lang ng punas. Ba? Wax ka ng wax. Tingin ka lang ng tingin. So, tulog ka na uli. Start mo. Yeah. Tapos, patay mo na uli. Tulog ka na uli. Ibig sabihin po, itong servant na to, hindi niya in-enjoy kung ano yung gift na meron siya. Kayo po may gift. Enjoy it! Enjoy mo! Pastor, magaling ako kumanta. Enjoy mo lang. Sarado mo lang yung mga bintana. Enjoy mo lang yan. May mic naman kayo. Enjoy mo. Bigay ni Lord yan sa'yo. Anong sinabi doon sana? His master replied, "You wicked, lazy servant. So, you know that I harvest where I have not sown and gather, where I have not scattered seed." Oh, ang sabi niya, "Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I would have received it back with interest." Hindi ka naman dumiskarte. Binigyan kita ng bigas. Hindi mo sinaing. Binalik mo sa akin, bigas din. So take the bag of gold from him, kinuha, and give it to the one who has 10 bags. Kinuha sa kanya. Nangyari na ba sa inyan? Meron akong gift Hindi ko ginamit sa Panginoon. Ganito po yan. Hindi ko ginamit sa gawain ng Diyos. Kinikip ko lang. Magulat ka. Sa simbahan, yung gift mo, may umusbong na isang tao. Yung gift mo, meron din siya. Tapos, yung tao na yon ginagamit niya sa ministeryo. Ikaw, nandun ka sa gilid. Ako dapat yun Hala, saan ka na ngayon pupulutin? Pag may gift ka, tanungin mo agad, paano matutulong ko? Eto, may buhay ako. Eto, pogi lang ako. Eto, maganda ako. Saan nyo ako gagamitin? Ha? Gusto nyo ako sa gate? Doon ako sa gate. Sige. Hello? Meron ka. Huwag mong sabihin wala. Amen? Siyempre, may gabayan ng Panginoon. Panalangin mo, Lord, magkaroon ka ng desire. Lord, saan mo ko gustong gamitin? I am your righteous one. I am your beloved. Gusto ko pong makita. Saan katulad ni sister na nandoon? Katulad ni brother na nandoon. Have desire. At igagrant yan ng ating Panginoon. Anong ginawa dyan? Tingnan niyo po For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Sino daw binigyan? Whoever does not have even what they have will be taken from them. Tagalog translation, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Mabuburo at mabuburo at mabuburo. May uusbong at ikaw hindi ka na bigyan uli ng opportunity. Last verse, 30. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan.
Gusto kong sabihin sa inyo, nung sinabi yan ni Jesus, hindi pa new covenant. Hindi pa finished. Nabuhay si Jesus sa kautusan. Ang context niyan is all about the last days. Sinasabi niya sa mga tao. Siya ang grace. Si Jesus ang epitome of grace. Pero hindi pa natatapos. Hindi pa finish. Kaya ganyan yung mga words. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong yan. Dooy, mananangis siya at manangangalit ang kanyang mga ngipin. Kahit nakupo ka lang dyan, alam niyo, tiga Zimbabwe, simba, uwi. Simba, uwi. Hindi tayo nagko-condemn. Ganun na yung naiintindihan po natin. Hindi naman kailangan pare-pares tayo ng ginagawa. We can serve God yung sa bagay na espesyal na kaya mo lang gawin. Kahit nasa bahay ka, kahit wala ka naman talaga, hindi ka nakikita, nasa backstage ka, kahit walang backstage, nasa likod ka lang. Yun po ang gusto ng Panginoon. Hindi po ang paglilingkod na dito lang sa stage siya. Ang paglilingkod ay yung ginagawa mo kahit simpleng bagay, basta napapapurihan ng Panginoon. Di ba sinabi ko po kapon? Yun po ay paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Okay, next. 1 Corinthians 12:7. The Holy Spirit displays God's power. Ano po yung Greek word dyan? Sabihin niyo po, dunamis. Ibig sabihin, potential and ability. Through each of us as means of helping the entire church. Para po saan? To help the entire church. The presence of Christ brings us His power and ability to use our limited resources in His limitless ways. Sabi ni Rebecca Manley Pipert. Amen. That's number 1, letter A. Letter B. Dedication for ministry should be motivated by love. Yan. Sa ating paglilingkod, kailangan ang number 1 na ating motivation, pag-ibig. Mahal mo. Mahal mo ang maglingkod. Motivated by love. 1 Thessalonians 1:3. We continually remember before God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Prompted by love. Philippians 1:15-17, Tagalog. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit, mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo, ipinangangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Sana yun, no? Yun yung motivation. So, tunay na pagmamahal. Sapagkat, alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban. Kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin. Sapagkat, hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. So, ibig sabihin, may paghihirap, o kumbaga nagiging pasakit kay Paul. Sinasabi niya, yung mga taong nangangaral na mali ang hangarin. Ephesians 4:15. Instead, speak the truth in love. Yan. Doon lang tayo sa totoo. Gusto nyo ba yung totoo? Sino gusto kasi sinungalingan? Taas kamay. Gusto mo ba yung totoo? Siyempre, gusto ko yung totoo. Sino kung hindi gusto sa totoo? Ano ba? Sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, instead, speak the truth in love. We will in all things grow up into Him who is the head. Who is the head? That is Christ. Dito po naniniwala ko, dito po, sa sambahang ito, sinasabi natin ang totoo. Sabi mo sa katabi mo, speak the truth in love. Oh, may kasunod yan. Kahit masakit. Sabi mo, kahit masakit, sabihin ang totoo. Nang may pagmamahal. Okay. It is not what man does not determines whether his work is sacred or secular. Ano yun? It is why he does it. Kung paano ito ginagawa. Sabi ni A.W. Tozer. Okay po? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. It is not what a man does not determines whether his work is sacred or secular.
It is why He does it. Si A.W. Tozer. Yan po yung letter B. Our ministry should be motivated by love. Letter C. Our ministry, 1, 2, 3, go, should be sustained by self-discipline. Ang paglilingkod sa Panginoon, syempre may disiplina. Kaya nga, meron tayong yung guidelines kung paano. Hindi lang warde-warde. Maglilingkod ako, punta ako kung saan ko gusto. Dito, ganyan. O tugtog ako, gusto ko, magaling ako, tugtog ako lagi-lagi. Hindi po. Kaya sa simbahan ito, ginagawa yung guidelines para may susundan yung mga tao. Ganun ba? Na didisiplina. Hindi para pulisin. Hindi para ipulis, ito mali mo, ito kami. Hindi po. Kundi, yan po yung pangaral ni Apostol Pablo sa batang pastor na sa Timoteo. Kailangan merong disiplina. Paano? Tignan natin. Sige. Word study tayo. Soul mind. Word study. Soul mind is from the Greek word sophronismos. Sabi nyo, sophronismos. Walang action yan, pastor, ha? Walang action yan. Wala muna tayo action ngayon. Sabi nyo nga, sophronismos. Ang ibig sabihin, discipline. Self-control. Sabay-sabay natin basahin itong statement na to. Discipline is a great necessity. 1, 2, 3, go. Discipline is a great necessity in our service to God. Many servants lost their ministry due to lack of discipline. Wala akong example ng ibang tao. Example lang natin, yung sa Bible. Maraming mga ministers or servants sa Biblia na pwede nating example, pero ito lang pong top 3 ang sasabihin ko sa inyo, ang pinaka magandang example. Si Judas. Kilala niyo si Judas? Hindi nagbabayad. Si Judas, naging ganid siya, binenta niya si Jesus. Dimas. Sino si Dimas? Si Dimas naman, kasama yan ni Paul. Dimasaya. Yan. Taga-Dimasa lang. Si Dimasaya, hindi na naging masaya. Iniwan si Paul sa kanyang ministeryo because he loved the world. Sabi niya sa 2 Timothy 4:10. Mas inibig niya ang mundong ito. Si Gehazi. Kilala niyo ba si Gehazi? Si Gehazi ay Judas ng Old Testament yan. Siya ay assistant ni Prophet Elisha. Minsan sa tagpo ng buhay niya, nagsinungaling siya. May kinuha siyang pera pero hindi niya sinabi. Alam mo, sinumpa siya na Elisha. Anong nangyari? Nagkaroon siya ng ketong. Hindi pa uso nun yung Kojic. Saka yung Wala. Yun nangyari. So ito pong tatlong. Sabihin natin, Judas. Huwag sabi, tingin lang sa akin na huwag tingin sa tabi. Sabi nyo, Judas. Dimas. Gehazi. Yung tatlong yan. Nagkaroon ng opportunity to serve God. Listen, church. Nagkaroon ng opportunity to serve God. Pero nawalan sila ng ministry due to lack of discipline. Hindi nila napahalagahan. Kaya po, sa simbahan na ito, magpaalalahanan tayo. Pamilya tayo eh. Baka lumalaki na ulo ni Pastor J. Baka lumalaki na yung ulo ng katabi mo. Gumanon ka. Magpaalalahanan tayo ng may puso. Sabi ni Paul, di ba sa Ephesians kanina, speak the truth with love. Sa bahay nyo, magpaalalahanan kayo. Siya pinakamatanda dito, pastor eh. Tatay ko siya eh. Paano ko mapapaalala? Siya pastor, sino ba naman ako? 19 years old. Papaalalahanan ko. 52. Paano? Or papaalalahanan ko, 85. Diba? Tapos pangalan pa. Isaac. Diba? Anak ni Abraham. Paano ako? Sino ba naman ako? Ako si John Mark Emmanuel Israel. Hindi ko mapaalalahanan yan, pastor. Pwede pa rin. Chat mo, magsulat ka ng sulat. May ganun eh. May mga iba-ibang ways. Sulatan mo yung papa mo. Dear Papa, I just want to remind you that kung paano mo siya mapapalalahanan. At kung tayo naman pong mga magulang, even though hindi pa po ako magulang, ma-appreciate natin na ginagampanan ng anak natin. Minsan kasi parang oy, anak lang kita. Ako ang hari dito. Parang ako, wala naman akong karapatan magsalita na gano'n kasi hindi naman ako magulang. But I know, galing to sa Panginoon. Appreciate natin anak natin because
ginagampanan niya yung pagiging niyang anak. Ginagampanan niya ang pagiging parte ng pamilyang ito. Amen? Amen po? Ganon din sa asawa. Pinagsasabihan ka ng asawa. Ganon din po sa relatives. Ginagampanan nila ang pagiging parte ng pamilya. Amen? Pero sabi ni Paul, Ephesians, speak the truth with love. Hindi po arrogante. Amen po ba? 1 Corinthians 9:27, no, sabi ni Paul, ito ginagawa niya para maging disiplinado siya. No, I beat my body. I make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. May prize. Ang ginagawa ni Paul, kinakausap niya yung katawan niya, hoy, wag kang matulog. Matatapos na si Pastor Jet. Wag kang matulog dyan. I beat my body. Yung body natin, spirit, soul, body. Kapag nagkampi ang spirit sa soul, majority win, susunod si body. Diba? Yung sabi ng spirit, hey, righteous one, mahal ka ng Panginoon, naniwala si soul, mind. Pinagaling ka na. Yung body, susunod na lang. Oo, pinagaling ako. Pero pag nagkampi, si soul, saka si body, matulog ka na. Malamig. Minsan lang yan. May sakit ka, nagkampi sila. Si spirit, kala nyo talo na si spirit? Hindi. Nararamdaman mong may sakit ka. Pero yung si spirit, pumapalag yun. Parang mali yung ginawa ko. Pumapalag yun. Sa inner being natin. Mali yun. Nakukonvict ka. Diba? Kasi Kristiyano ko eh. That's number 3. Dedication for ministry should be powered by given ability, should be motivated by love, should be sustained by self-discipline, sound mind. And last but not the least, number 4, passion for the gospel. Question, do you have passion for the gospel? Sabi mo sa katabi mo, do you have passion for the gospel? Or do you have passion of the Christ? Baka mamaya, mag-i-April na, ilang buwan na lang. May passion ka ba sa salita, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo? Let's see the test of passion. Okay, tingnan natin muna. Letter A. Test of passion, boldness to share the gospel. Nag-share ka ba? Tandaan nyo, don't get me wrong, hindi ko hinuhusgahan, hindi kailangan naka-mic. Ang pag-share ng gospel, hindi kailangan naka-mic, hindi kailangan naka-spotlight. Kahit nga nakahiga ka lang habang bago ka matulog. Madilim. Share ko tong pinost ni Pastor. Oh. Nag-share ka na ng gospel. Hindi, mas gusto ko to, paparing. May parinig Siya to Share ko to. Anong pipiliin mo? Walang mali. May kanya-kanya tayong desisyon sa buhay. Timeline mo yan, wall mo yan, walang pakilamanan, walang mali. Don't get me wrong. Pero we're talking about boldness to share the gospel. Anong pipiliin mo? Ito o ito? It's up to you. It's up to us. Bahala ang banal na Espiritu sa atin. 2 Timothy 1:8. So do not be ashamed to testify about our Lord or ashamed of me, His prisoner. Sabi ni Paul kay Timoteo, wag mo ikahiya ang banal na ebanghelyo ni Kristo. Romans 1:16. I am not ashamed, sabi ni Paul, of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. 2 Corinthians 5:17-21. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. Yan, dapat Hindi tayo nagpipinpon. Sis, late ka na naman. Sis, ginawa mo na naman yan, nagsorry ka na Minsan tayo, mapulis no? Uy, yan yung ministry natin, no? Ipaalala sa bawat isa, mahal ka ng Diyos. Amen?
Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Hindi niya na binibilang pagkakasala mo. Oh, don't get me wrong. Hindi naman to nagbibigay ng lisensya sa atin na magkasala na magkasala. Titus 2:12, the grace of God teaches us to say no to ungodliness. Ang biyaya ng Panginoon ay tinuturuan tayong humindi sa mga hindi kanais-nais sa mundong ito. Kaya ang biyaya ng Panginoon, hindi tayo ginagawang pasaway. Ginagawa pa nga tayong mas maayos sa ating mga pamumuhay. Amen? He has committed to us the message of reconciliation. Ito, we are therefore Christ's ambassadors. Wow! Wow! Ambassador ka. Sabi mo nga sa katabi mo, ambassador ka. Okay, Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Even ikaw, you cannot preach what you do not have. You cannot share what you do not have. Una-una, paniwalaan mo na ikaw, hindi na binibilang ng Panginoon, reconciled ka na. Through Christ, reconciled ka na kay God by the finished work of Christ. And then, mafe-feel mo yan, and then you have boldness to share the gospel. Ano mang ways mo, Facebook, trucks. Noong unang panahon, ganyan po, no? Nagmimigay ng trucks sa bus. Maraming paraan. Kung ang Panginoon natin ay hindi natin makakahon sa kanyang pagpapala sa atin, ganun din tayo. Hindi tayo makakahon sa ibang-ibang paraan. Meron. Kaya nga may podcast, may page. Share. Nasa sayo na lang kung gusto mong maging bahagi. Ayoko, gusto ko pa rin to. Chato eh. Ikaw pa rin ang bahala doon. Letter B. Passion for the gospel, letter B. Readiness to sacrifice for the gospel. Last week, sinabi ko sa inyo yung sacrifice. Hindi mo sacrifice, ha? Kaninong sacrifice? Kay Jesus. You can give sacrifice of praise because you know, through Christ, sa sakripisyo niya, na pinaniwalaan ko sa buhay ko, tinanggap ko, now, yung fruit of my lips, the fruit of my life is to give sacrifice for the ministry and especially for the gospel. In 2 Timothy 8b and 12. But join with me in suffering for the gospel by the power of God, who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Verse 10. But it has now been revealed through the appearing of our Savior Jesus Christ, or Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. And, sabi ni Paul, and of this gospel, I was appointed a herald, preacher, apostle, and teacher. That is why, verse 12, I am suffering as I am. Yet I am not ashamed because I know whom I have believed. And I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. Lahat ng ating pinaniniwalaan, kapag ikaw, lahat ng ipinagpalit mo para sa ministry ng Panginoon, lagi ko sinasabi sa mga kabataan, lahat ng isinuko mo para sa Panginoon, ibabalik niya yun sa'yo. Amen? Lahat ng mga bagay na isinantabi mo muna para makinig ng salita ng Panginoon, mamaya, nakinig ako ng salita ng Panginoon, mamaya ibabahagi ko to. Lahat ng mga bagay na yan, ibibigay ng Panginoon sa'yo. Sabi dun sa di ba? Matthew 16:33, seek first the kingdom and His righteousness. Hindi lang sa simbahan, ha? Kahit nasaan ka, Lord, I seek your kingdom is righteousness. You are righteous. You made me righteous. And all the things shall be added unto you. Kapag una mong ninais ang kanyang katwiran na binigay sa iyo, at sinasabi mo, hey righteous one, hey beloved, mahal ka ng Panginoon, lahat ng mga bagay, bibigay niya sa iyo. Questions? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. How ready are we to sacrifice of the sake
the gospel. Kaya mo ba magsakripisyo para sa gospel? Through financial, time, ay yung TTT. Sabi nyo nga, TTT. Ano yung TTT na yan? Time, talent, treasure. Pwede mong gamitin yan. Paano ka magsasakripisyo? Gamitin ko time ko. Gamitin ko yung talentong gift, ability na binigay ng Panginoon. Or yung financial. Paano? Are we ready to leave our comfort zones and sacrifice for the sake of the gospel? Ako hanga ako sa mga pastor na talaga nagpo-full time. Iiwanan yung sahod na 6 digits. Ang ganda ng kanyang trabaho. Iniwan para ibahagi ang salita ng Panginoon. Sabi ni Paul, I am not ashamed. Alam ko naman kung ano yung pinaniniwalaan ko. Sabi ni Paul, di ba? At hindi niya ako pababayaan. Kung sino man ang full-time dito o gusto mag-full-time, huwag mong talikuran yan. Yan ang pinakamataas na pagkatawag. Amen? Even hindi ka full-time, give your life fully to God. Hindi lang pinansyala. Yung oras mo sa Panginoon, handa ba tayo? 2 Corinthians 8:1-5. Ito po yung taga-Macedonian churches, mga Macedonian churches. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Next verse. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. And they did not do as we expected, but they gave themselves first, kanina, to the Lord and then to us, in keeping with God's will. Out of severe trial, may paghihirap man. Lahat naman tayo, dumanas ng pandemic, maraming nagsarang mga kumpanya na uga yung mga ibang kumpanya. Kamusta yung sakripisyo natin sa gospel of Christ? Patuloy ba tayo nagbigay? Patuloy ba tayo naglingkod sa Panginoon? At alam ko, naniniwala ako. Nakaalpas tayo doon, nakatawid tayo. Amen? Dahil hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ganon yung Macedonian church. Mas lalo pa silang nagbigay. Mas lalo pa nilang ibinigay ang kanilang oras sa kanilang buhay sa gawain ng Panginoon. Sharing the gospel and sacrificing for the gospel can only be done with the help of the Holy Spirit. Sabay-sabay natin ang basahin to. 1, 2, 3, go. Sharing the gospel and sacrificing for the gospel can be done help of the Holy Spirit. Ang pagbabahagi ng salita ay mawawalan ng kabuluhan kung wala ang banal na Espiritu. Yung mga pastor nagsasalita dito, yung mga worshipers na nag-exhort, mawawalan ng kabuluhan kung wala ang kilos ng banal na Espiritu. Amen? Kaya kung ikaw ay may kaibigan, pinag-pray mo siya. Kung ikaw ay may kapamilya, pinag-pray mo siya. Nilay hands mo habang tulog siya. Panginoon, baguhin mo to. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, baguhin mo to. Pag pinag-pray mo na sa Panginoon, leave it to God. Huwag mo nang pulisin. Lord, pinag-pray ko na to, ba't ganun pa rin? Leave it to God. Leave it to the Holy Spirit. Minsan, di-disappoint tayo. Bakit? Kasi ginagampanan mo yung gampanin o yung gawain ng Holy Spirit. Pinag-pray mo. Tapos binabantayan mo. Hoy, leave it to God. Leave it to the Holy Spirit. Lord, pinag-pray ko na tong business ko na to. I will leave it to you. Lord, pinag-pray ko na ang pag-aaral kong ito, makakatapos po ako. Hindi po ako mapapahamak. Ilalagay mo ako sa tamang sitwasyon. Right place at the right time. Tamang mga kaibigan. Sa pangalan ni Jesus. Lord, pinag-pray ko na tong negosyong itong sinimulan ko. Lord, bibigyan mo ako ng maraming customer. Hindi mo na iniisa-isa. Kasi pag the more na nagiging aware ka or nagiging conscious ka sa kilos mo at hindi sa kilos ng Panginoon, manapapagod ka. Amen? Dapat conscious tayo sa kilos ng Holy Spirit. Pag ganun ang ginagawa mo, inaalis mo na yung pangamba sa puso mo. Bala ka na, Lord, yun ang pinasabi mo sa akin. Leave it to God. 2 Timothy chapter 1, 13-14, last 2 verses.
What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Amen? Recap tayo. Life in focus requires renewing your life in the following fields. Number 1, sabay-sabay, understanding of worship. Number 2, habit of prayer. Number 3, dedication for ministry. Number 4, passion for the gospel. First 2 parts pa lang po yan. Bukas tuloy. Excited? Next week, meron na naman tayong kasunod. Life in focus pa rin po. Abangan natin yun. Amen? Ito po yung ating thought for the week, or beloved thought. Sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Renew your ministry in the Lord by relying on God-given abilities. Allow love to be your motivation, fueled by a passion for spreading the gospel, guided by the Holy Spirit, and entrust the outcomes to God. 5 words: relying, allow, fueled, guided, and trust. Number of grace. Give it the outcome to God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Life in focus. Keeping the main thing, the main thing. Panginoon, salamat po sa 2 linggo na pagpapaalala sa amin. Renewing our life. Pag ginawa namin to sa biyaya mo at sa hapag mo at sa gabay mo, tinutulungan mo kaming i-focus ang aming life sa main thing ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Minsan mo kaming binago ng iyong salita. Naniniwala ko, Panginoon, kanina, habang nagbabahagi kami ng salita, habang nag-aaral kami, meron kang mga problemang sinolusyonan na. Kanina, habang nag-aawitan kami, habang naikinig pa lang kami ng salita mo, Panginoon, meron ka ng pamilyang inayos. Meron ka ng relasyon na inayos, Panginoon. Meron ka ng mga sagot sa aming nagugulo ang isipan na binigyan mo na ng solusyon at sagot. Dahil yun ang gusto mo, Panginoon, magkaroon kami ng buhay na sagana, ganap at kasiyasiya. Sabi mo nga you come to give us life and have it more abundantly. And Lord, tinatanggap namin yun. Be it unto us according to your word. Be it unto us according to your word and promises. Kung anong sinabi ng Biblia, kung anong pangako mo sa Biblia, tatanggapin namin. We will declare what the Bible says about us. Sige, church, lift up your hands to God. Pwede tayong magpasalamat. Pwede tayong dumaing, humingi ng tulong sa ating Abba Father. Now is the time. Now is the time na ibigay mo ang puso mo sa Panginoon. Lord, nakikita mo ang kamay ng iyong mga anak nakataas. Simbolo ng pagsuko na hindi namin kaya, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, wala po kami. Lord, we declare, in the name of Jesus, anuman po ang aming hiling, dininig mo na. Sabi mo sa iyong salita, Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. Church, I declare, receive! Receive! In the mighty name of Jesus. Lahat ng hinihiling mo, ngayon pa lang, binigay na ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, utang mababayaran. Sa pangalan ni Jesus, kagalingan sa puso, sa kalooban, mentalidad, emosyonal, sa pangalan ni Jesus, receive your healing. Receive your breakthroughs in life.
financial breakthroughs, Panginoon. Yung mga pagpapalang hindi namin alam saan galing, Lord, receive in the name of Jesus. Mga negosyo na founded sa iyong pangalan, Lord, ikaw po mag-iingat nun. Receive the protection to your family. Receive the protection to your business. Receive the protection to your life. Sa pagdadrive, yung mga driver po dito, bumabiyaya araw-araw. Yung nakakapakinig, Panginoon, ng recording na ito, Panginoon, receive, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo dahil sa tinapos na gawa ni Jesucristo na pinaniwalaan mo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. Oh, salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Your presence is an open door. Come on, let's lift your voice. We want you, Lord, like never before. Your presence. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on, let's sing with all our heart. Your presence. Your presence. Samahan niyo ako dito. Is an open door. Kumilos ka sa buhay namin, Panginoon. We want you, Lord, like never before. Your presence. Your presence is an open door. So come now, Lord. Come on, let's declare this. Like never before. Come on, we say it all. I know. Oh, come on, let's lift our hands, Lord. Yes. We are blessed. We are deeply loved. Highly favored. I know breakthrough is coming. I pray, I see a miracle. My God, make me a promise. Come on, let's declare. I know. I know breakthrough is coming. I pray, I see a miracle. My God, make me a promise. I know. Come on, let's declare with all our heart. I know. I know breakthrough is coming. I pray, I see a miracle. My God, make me a promise. Yes, Lord. We declare what we believe. I know. Breakthrough is coming. Amen. I pray, I see a miracle. My God, make me a promise and you won't stop. Sa iyo lamang ang papuri, pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng